So, nag-research tayo mga kaloys kung ano tong BBOB na ito. Anong ibig sabihin ng BBOB? Okay, ito po ang ibig sabihin ng BBOB. Ito mga kaloys. Ito. Bakit BBOB? Okay. So, ito mga kaloys. Ang ibig palang sabihin ng BBOB, Blue Eagles Band of Brothers. So, ibig sabihin ng brotherhood. Di ba yung mga fraternity, di ba? Di ba? Brotherhood din yun. Right? Pero the fact na sinabi ni Sam, ang bago ang inuutusan, pinapabuhat ng gamit, initiation na po yun. Okay? Lahat ng fraternity ganun. Initiation po yun, bago ka eh. Kautusan. Diba? Senior ako eh. Diba? May fraternity ba dito na hindi utusan yung bago? Welcome. Paki-comment na lang mga kaloys. Pero kung kayo may fraternity, agree ako. Agree kayo sa akin. Okay? So, eto mga kaloys, tinanong ko kasi kung may mga na-involved ba tong BBOB, okay, itong Blue Eagles Band of Brothers sa mga kontrobersya. So, nung inano ko mga kaloys, itong pinaka-portion na ito, okay, yan. Sabi dito, during the 2022 controversy involving Tab Baldwin, okay, several former and current players publicly used BBOB phrase and emphasize unity with their coach. Okay. Di ba galawang fraternity yan mga kaloys? Di ba even dun sa time ni Marco Sr., di ba mayroong, bakit si Marco Sr. inano to si kaprat niya yan eh. Di ba? Kung kayo ay may fraternity, di ba ganun, di ba na yung iba ay pumasok sa fraternity para para protektahan ako dito, brotherhood to eh, parang ganun. Di ba? That's the reality mga kaloys. So bakit pati yung mga former ay nagdedepensa? Di ba? Ano ba yung controversy na, kasi nag-ask ako sa ano po yung mga controversy na parang what we call this, bakit parang gusto kong expound, okay? Ano ba yung controversy na yon? So eto mga kaloys. Eto. Okay? Dahil sa isang member ng BBOB na nagsalita. Okay. So hindi lang yung nalunod ako, 'di ba? Kundi may sinabi siya na yun na nga, tumataas ang probability na meron talagang hazing na nangyari sa BBOB. Okay? So ito po mga kaloys yung 2022. So tinanong ulit natin ang ChatGPT. Okay, tool po ang ChatGPT mga kaloys, okay? So eto mga kaloys. Okay? In 2022, itong si Gian, I don't know kung paano i-pronounce yung name niya, Mamuyak, 'di ba? Sabi dito, publicly claim that new players, boom. Pareho sa sinabi ni Sam, 'di ba? Nautusan, hugas plato, magbitbit, initiation nga. Okay? Underwent welcoming or initiation-like activities. Okay? Some activities allegedly involve physical and psychological hazing. Do you think mga kaloys, sasabihin nila, ano lang yun, psych test lang yun, mental, the toughness. Do you think sasabihin nila, mayroon niyang sakitan ng katawan? I don't think so. Mapapahamak sila, di ba? Sino bang kriminal ang magsasabi? Di ba? Na kriminal siya or mayroon siyang ginawang krimen? Wala. Nagets siya mga kaloys? Sino bang kawatan na politiko ang amin na may ninakaw siya? Wala. Yung isa lang nadali. Okay. Kasi dahil sa SALN niya, akala niya hindi lalabas ang SALN. Anyway, focus tayo dito mga kaloys. So, sabi dito, he characterized the culture as one where older players, so seniority ganito mga kaloys, exercise significant control. Imagine significant control over young members. Tapos sasabihin nila, 'di ba, na yun, team building. 'Di ba unang-una mga kaloys, nung tahimik sila, na simpleng lang daw, nalunod daw, unang nag-react nun talagang nanay ni Rene. Tapos ilog kami, malakas dito ang current, bakit nalunod yung anak ko na marunong lumangoy? Tapos nung pumunta sila sa pinangyarihan mga kaloy, sabi ng tatay ni Rene, kung ganito lang ang alone, okay, kaya ng anak ko mag-survive. Yun na nga.
paano nga mag-survive? Di ba, ang unang anggulo natin mga kaloy sa ating analysis, pwede kasing mayroong tama si Rene kaya hindi siya makalangoy, nalunod. Kasi di ba, marunong siya lumangoy pero yung mga hindi marunong lumangoy like Ian, nasa front niya ay na-save. Right? Or, yun nga, isang katanungan din, bakit ang sinabi ng responder, ang pinapahanap na nila na katawan ay kay Rene, ay kay Divine? Bakit walang nagsabi na dalawa? Bakit isa lang sinabi? Dalawa sa lang ambulansya? Di ba nagtataka ka na? So, dahil doon mga kaloys, inisip natin na baka hindi nga sa tubig. Okay? Nawala si Rene, kundi doon sa unang sinabi ng responder na tumawag sila. Di ba may tumawag daw doon sa DRMMO, ang unang sinabi ay kailangan namin ng tulong kasi may isa na may nahirapan huminga. So yun yung sinabi nung sa hearing, di ba? Sa Senado. So ibig sabihin nun, the probability is very high na si Rene yun kasi sabi ng coach ni Rene noon na si Rene daw, yung katawan niya ay biglang mag-shutdown pag intense na talaga. Okay? Baka hindi nakayanan ni Rene nga. Kaya siguro yun. Tapos, nung nalaman nila or baka pumanaw na si Rene, syempre, magkakaano yan sila? Paano nila explain? Mabubuking ang bibab. Yun talaga ang pagdudahan. So, yun na nga. The reason siguro din na pumili sila ng resort na sobrang layo ng ng kapitbahay. Di ba, tingnan natin sa Google Map, parang talaga, isolated talaga yung resort. Why? Di ba? So, yun na nga, nung nawala na si Rene talaga, di ba, paano natin ito itatago? So, ayun. Siyempre, dagat, di ba? Probability is very high na pwede nga ganun. Palusot na lang yung nalunod. Para case close ka agad. Absuelto itong mga members na surviving daw. Diba? Kaya it makes sense now na bakit si Adili lang ang pinapahanap nila sa first responder. Kasi alam nila wala na si Rene. Nagets yung point ko mga kalis dun sa analysis natin last 2 days ago pa. Nagme-make sense ngayon kung may initiation na bakit si Divine lang ang pinapahanap nila. Kasi nga si Divine ay senior. So paano nga nalunod itong si Divine? Sa ating analysis nga, baka nga si Divine ay isa. Okay? Sa sumama na nagbitbit doon sa katawan ni Rene sa dagat. Pero yun na nga, dahil siguro hindi in-expect nila, ay nalunod si Divine kasi hindi marunong lumangoy. Diba? Kaya siguro nung tinutulungan nila si Divine, kasi di ba pag-dispose nila ng katawan ni Rene, ito ay analysis po natin base dun sa mga pinagsasabi nila. Pag-dispose nila sa katawan ni Rene, kasi gusto nilang pagmumaking nalunod, pero yun na nga, yung ebidensya ng pasa, questionable na yun. Paano nga siya nagkaroon ng pasa kung nalunod lang siya? May vlogger na pumunta sa ilalim, nag-video, pinakita ko sa inyo, sand lang po siya. Okay? So, siyempre, nagmamadali. Kaya nga, di ba 30 minutes sila bago tumawag ng rescue? Bakit 30 minutes? So, ito ang scenario to mga kaloys parang parang investigator na parang forensic na tayo. So, nung pag-dispose nila ng katawan ni Rene, kasi nag-shutdown si Rene, di ba? Hindi siguro nakayanan ng mga pasak. So, tinapon nila, baka inutusan din si Divine na bitbitin. Okay? So, tulong-tulong sila. Kasi gusto nila doon talaga sa malalim para, lunod talaga. So, gusto nila mag-submerge muna si Rene para lunod talaga ang di ba? So, while siguro dinidispose nila, sumama siguro itong si Divine, and yun na nga, hindi nila expect na maano ng alon, matangay siguro, ayun, nalunod. Kaya, si Divine ang gusto lang nilang pahanap doon sa rescue. Kasi alam nila, wala na talaga si Rene. Diba? Kasi kung, mga kaloys kung dalawang tao ang nalulunod, nakikita nung nagsisisigaw ng tulong-tulong, syempre kung magtatawag ko ng ambulansya, diba? Or rescue, uy, tulong dito, may dalawang tao nalulunod. Bakit sabihin nyo sa first responder si Divine lang? Kung hindi pa nakita, kaya nga rin responder, diba, na ang unang nakita si Rene. Kaya sabi ng bakit sabi nila isa lang? Bakit ito?
si Rene, isang nalunod. Hindi siguro na-expect mga kaloys na biglang lulutang si Rene. As in, ano mo ko, tumayo yung balahibo ko mga kaloys. Kasi di ba, dispose nila. Di ba? So, nag-submerge na si Rene. Kailangan lang tulungan si Divine. Ang laki ni Divine. Nalunod kasi hindi marunong lumangoy. So, hindi nila i-expect na lulutang kaagad si Rene. Si Rene. Kaya ang pinapahanap na nila si Divine. Agree ba kayo mga kaloy sa aking nababasa, na-analyze? Bibingo pa tayo dito sa ating analysis mga kaloys?